Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Bad Seed na napalabas noong 2018. Kaya't ano pa ang ating hinihintay, sit back, enjoy and relax, love you. Isang umaga sa bahay, nakita ni Emma ang isang pusa na nalulunod sa fountain sa bakuran nila. Wala siyang naramdamang awa para sa kawawang hayop at isinara lang niya ang kurtina bago maghanda papasok sa school. Minarkahan niya ang calendar at inayos ang lahat ng trophies niya na nagpapakitang sobrang organized at talented siyang bata. Habang nag-aalmusal kasama ang widower niyang ama na si David, sinabi niya rito na magbibigay ang school nila ng medal para sa ideal student ngayong buwan at goal niyang manalo. Nagtanong din siya kung magde-date pa ba ulit si David pero sinabi niyang hindi naman siya bothered doon. Sakto namang dumating ang aunt niyang si Angela at sinabi na nakahanap na siya ng bagong nani para kay Emma. Sinabi ni Emma na ayaw niya ng bagong nani matapos mamatay ang dati nila. Gusto niya si Angela na lang ang mag-alaga sa kanya. Pero may trabaho na si Angela. Pagkatapos, sinabi ni Emma sa kanila ang tungkol sa patay na pasang nasa fountain kaya si David ang kumuha sa katawan nito. Sa school, may putakti na pumasok sa classroom at nagpanik ang lahat ng bata. Pero kalmado lang si Emma at gumamit ng baso para hulihin ang putakti bago ito pinakawalan sa bintana. Nagtaka si Milo kung paano niya nagawa iyon kaya sinabi ni Emma na may pugad ng putakti sa likod bahay nila at itinuro raw ng tatay niya na umaatake lang ang mga putakti kapag nakakaramdam ng threat. Samantala, ini-interview ni David si Chloe at tinanggap ito bilang bagong nani kaya magsisimula ito next week. Maya-maya, narinig ni Emma si Milo na hinahangaan ang relo ng isa pang babae. Nang lumabas ang babae para maglaro, sinadya ni Emma na mapatomboy ito habang pinapamukhang aksidente lang. Pagkatapos, tinulungan niya ang babae para magmukhang mabait sa harap ng teacher pero palihim niyang ninakaw ang relo nito. Kinagabihan, nagpractice si Emma sa harap ng salamin kung paano ngumiti at magmukhang sweet at inosente. Kinabukasan, sinuot niya ang pinakamaganda niyang damit at humingi ng tulong sa tatay niya para maging perfect ang itsura niya. May malaking ceremony sa school at si Milo ang nanalo ng merit medal. Nakisabay si Emma sa pagpalakpak pero halatang sobrang inis siya dahil paulit-ulit niyang tinatap ang paa niya. Pagkatapos ng ceremony, kinausap ni David si Mrs. Ellis na nagsabing napakagaling na student ni Emma pero parang nabubuhay ito sa sarili niyang mundo. Habang may after party, sinabi ni Emma kay David na siya ang dapat nanalo ng medal at isa-isang binanggit ang flaws ni Milo. Pinagalitan siya ni David kaya nagsorry siya at sinabing masaya naman siya para sa kaibigan niya. Habang nag-uusap ang mga adults, niyaya ni Emma si Milo na maglaro sa gubat. Umabot sila sa tuktok ng bangin malapit sa dagat at kinabahan si Milo nang magsimulang umasta ng creepy si Emma. Ilang minuto lang ang lumipas, bumalik si Emma sa party at pinipilit si David na umuwi na sila. Nang hanapin ng parents ni Milo ang anak nila, sinabi ni Emma na matagal na niya itong hindi nakita. Biglang nagsisigaw ang ilang bata dahil nakita nila ang katawan ni Milo sa tabing dagat. Mabilis na tumakbo ang parents niya at sinubukang ikapor siya pero huli na ang lahat. Kinagabihan, kinausap ni David si Angela tungkol sa nangyari. Aminado siyang nag-aalala siya kung paano maaapektuhan si Emma sa pagkamatay ni Milo habang palihim silang pinapanood ni Emma mula sa kabilang kwarto. Kinabukasan, sinubukan ni David na kausapin si Emma tungkol sa nararamdaman niya sa pagkamatay ni Milo pero sinabi nitong wala naman dapat pag-usapan. Maya-maya, dumating si Chloe at binigyan siya ni David ng tour sa bahay bago umalis. Nang mag-isa na si Chloe, may nakita siyang gamot sa banyo at palihim na kumuha ng ilang tablets. Pagkatapos, nanood sila ng movie ni Emma at sinabi ni Chloe na tingin niya ay stupid ang story, bagay na hindi nagustuhan ni Emma. Tinanong din ni Chloe kung ano ang tingin niya sa pagkamatay ni Milo, at sinabi ni Emma na wala namang silbi kung malungkot siya dahil patay na rin naman ito. Nagtanong din si Chloe kung may girlfriend ba si David habang kunwari casual lang ang usapan. Ipinaliwanag ni Emma na may dine date noon si David pero hindi niya ito gusto kaya hiniwalayan din ng tatay niya. Ibinunyag din ni Chloe na nakita niyang nagnakaw si Emma kaya bina-blackmail niya ito. Dahil doon, pwede nang magpuyat si Emma at kumain ng ice cream na may cookies habang inuutusan si Chloe na pagsilbihan siya. Makalipas ang ilang araw, ginanap ang funeral ni Milo sa school at umiiyak ang lahat maliban kay Emma. Kinausap ni David ang nanay ni Milo at nalaman niyang nawawala ang medal. Hiniling nitong ipadala ni David ang kahit anong pictures na meron siya mula sa party. Pag-uwi nila, nililinis ni David ang kwarto ni Emma at muntik nang makita ang medal sa ilalim ng kama pero agad siyang na-distract ni Emma. Pagkatapos, tiningnan ni David ang mga pictures at napansin niyang palaging nakatitig si Emma sa medal.
Kinabukasan, bumisita si Ellis kasama ang isang lawyer. Lumalabas na may nakakita kay Emma na pumasok sa gubat kasama si Milo, at gusto nilang malaman kung may nakita o narinig siya. Hindi marunong lumangoy si Milo kaya nakakapagtakang umakyat ito sa tuktok ng bangin. Napansin ni Chloe na palihim na nakikinig si Emma sa meeting at nahulaan niya kung ano ang ginawa nito. Nang sabihin ng lawyer na posibleng si Emma ang pumatay kay Milo, sinadya ni Emma na basagin ang cookie jar sa kusina para gumawa ng distraction. Dahil doon, nagdesisyon sina Ellis at ang lawyer na umalis muna habang ginagamot ni David ang sugat ni Emma. Tinanong siya ni David kung may alam ba siya sa nangyari, pero sumumpa si Emma na wala. Tinawag din niya si Ellis na sinungaling at sinabing matagal na siyang galit dito. Nagpanggap pa si Emma na malungkot sa pagkamatay ni Milo para tumigil na ang tatay niya sa kakatanong. Pagkatapos noon, naligo si David. Paglabas niya ng banyo, nakita niyang naghihintay si Chloe sa kwarto niya at sinabi nitong may itatanong lang sana siya. Kinabukasan, nilapitan ni Chloe si David sa workshop nito at tinanong siya kung kumusta si Emma. Nagpanggap si Chloe na gustong-gusto niya ang bata, pero mas interesado talaga siyang pag-usapan ang personal na buhay ni David. Pagsapit ng hapon, isinama ni Chloe si Emma sa paglalakad at sinabi rito na maraming tanong si David tungkol sa kanya dahil suspicious na ito, pero sinabi ni Chloe na pinuprotektahan naman niya si Emma. Tumigil sila sa paglalakad nang makita nilang bumibisita si Ella sa bahay ni Milo. Inasar ni Chloe si Emma at sinabing kailangan na niyang gumawa ng magandang kwento dahil palapit na ng palapit ang pulis sa katotohanan. Pagbalik nila sa bahay, pinaalala ni Emma kay Chloe na alam niya ang tungkol sa ninakaw nitong gamot kaya kapag nagsalita ito, magsasalita rin siya. Pero hindi natakot si Chloe at nagkwento pa tungkol sa mga murderer na namamatay sa electric chair. Makalipas ang ilang oras, hinanap ni Chloe si Emma pero hindi niya ito makita kahit saan. Hindi niya napansin na nawawala na ang pugad ng putakti. Nang hanapin niya si Emma sa kwarto, nakita niya ang medal na nakatago sa ilalim ng kama. Samantala, paalis na si Ella sakay ng kotse niya nang bigla siyang mabigla dahil may putakti sa loob. Nagpanik siya kaya nawala ng kontrol ang sasakyan, pero buti na lang at naitabi niya. Ito agad. Binuksan niya ang bintana para makalabas ang putakti at nagpatuloy siya sa pagmamaneho nang hindi alam na may pugad pala ng putakti sa likod ng upuan niya. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si David pero hindi niya napansin ang medal na nakasabit sa lamp sa kwarto niya. Nang lumapit si Emma para batiin siya, nakita niya ang medal at agad itong kinuha. Napansin ni David na may tinatago si Emma sa kamay kaya pinilit niya itong ipakita kung ano iyon. Narinig ito ni Chloe at sinabi kay David na nakita niya ang medal sa ilalim ng kama habang naglilinis. Sinubukan ni Emma na sabihing hindi niya alam kung paano napunta roon ang medal, pero paulit-ulit siyang tinanong ni David hanggang sa magsalita siya tungkol sa nangyari. Sinabi ni Emma na naglaro raw sila ni Milo sa gubat at dahil nanalo siya, pinasuot ni Milo sa kanya ang medal. Pero hindi raw niya alam kung saan ito pumunta pagkatapos noon. Pinagalitan siya ni David dahil itinago niya ang medal gayong gusto ng nanay ni Milo na mailibing ito kasama ng anak niya, pero sinabi ni Emma na stupid idea iyon. Pagkatapos noon, umalis si David sakay ng kotse niya at tinawagan si Angela para humingi ng recommendation para sa psychiatrist ni Emma. Habang nasa daan, may nakita siyang car accident na napapalibutan ng polis at paramedics, pero hindi siya huminto para tingnan kung sino ang biktima. Kinagabihan, nanaginip si David tungkol sa buntis niyang asawa at kay Ellis na naka-doktor uniform habang sinasabing may mali raw sa anak nila. Kinaumagahan, nakita niya si Chloe na patay sa fountain habang sinasabi ni Emma na si Milo ang may gawa, at lumitaw pa si Milo bilang parang Walking Dead na katawan. Pero panaginip lang din pala iyon. Habang nag-aalmusal, sinumbatan ni Emma si Chloe dahil sinabi nito ang tungkol sa medal, at tinawag naman siya ni Chloe na Little Psycho. Pagkatapos, dinala ni David si Emma sa bahay ni Milo at pinilit itong isauli ang medal habang inuulit ang parehong kwento. Hindi alam ng nanay ni Milo kung ano ang mararamdaman niya at sinabi nitong hindi pa rin siya makapaniwala dahil nalaman niyang patay na rin si Ellis. Naaksidente raw ito dahil may pugad ng putakti sa loob ng kotse niya. Nagpanggap si Emma na sobrang nalungkot siya dahil favorite teacher niya raw si Ellis, at nakumbinsi pa niya ang tatay niya na umuwi na sila. Habang nasa kalsada pa uwi, sinabi ni Emma na ibig sabihin nito ay hindi na nila kailangang pag-usapan pa si Milo, saka siyang masayang tumakbo habang humihingi ng cupcakes. Kalaunan, habang nasa workshop si David, napansin niyang nawawala na ang pugad ng putakti. Kinagabihan, nag-research siya tungkol sa mga sakit sa pag-iisip ng mga bata at naisip niyang posibleng sociopath si Emma.
Kinabukasan, sinabi niya kay Emma na dadalhin niya ito sa doktor pero hindi niya napansin ang dugo sa kamay ng bata. Sa klinik, si David muna ang kumausap sa doktor at ipinaliwanag niya ang kawalan ng emosyon ni Emma. Pagkatapos, kinausap ng doktor si Emma at sinabi nitong wala namang mali sa kanya. Nang mabanggit ng doktor si Milo, sinabi ni Emma na umiyak daw siya ng 2 days. Nag-usap pa sila ng matagal, at nagulat si David nang makarinig siya ng tawanan mula sa loob. Sa huli, sinabi ng doktor na maayos lang si Emma at pinauwi sila habang sinasabing hindi dapat mag-alala si David. Pagdating nila sa bahay, nakita ni David si Chloe na naka-provocative na damit habang nagbibilad sa araw. Pagkatapos, pinuntahan ni Chloe si Emma at inasar ito dahil wala raw itong kaibigan. Inamin din niyang sinusubukan niyang landiin si David, kaya binalaan siya ni Emma na lumayo sa tatay niya. Pero sinabi lang ni Chloe na hindi siya natatakot kay Emma. Kinagabihan, may date si David at bago ito umalis, sinabi ni Emma na ayaw niya ng stepmother kahit kailan. Habang nanonood ng TV si Chloe, nagsimulang mag-flicker ang mga ilaw. Maya-maya, may narinig siyang ingay kaya sinundan niya ito hanggang workshop. Pagpasok niya, biglang nagsara ang pinto sa likod niya. Sinubukan niya itong buksan pero ayaw gumana kaya nagsimula siyang sumigaw para humingi ng tulong. Bigla ring nagsara ang kabilang pinto at may na-activate na trap na nagpasiklab ng apoy sa buong kwarto. Pinapanood ni Emma si Chloe mula sa bintana, kaya sinuntok ni Chloe ang salamin, pero lalo lang nitong nasaktan ang sarili niya. Napaatras siya sa sakit at mabilis na kumalat ang apoy sa buong katawan niya hanggang sa mamatay siya, habang tuwang-tuwang pinapanood iyon ni Emma. Ilang sandali lang, umuwi si David at nadatnan niya ang mga pulis at firemen. Sinabi nila sa kanya na patay na si Chloe at abo na lang ang natira sa workshop, dahilan para mapasok si David. Agad niyang niyakap si Emma, na nagsabi sa mga pulis na mahilig manigarilyo si Chloe sa workshop. Pagkaalis ng mga authorities, pinilit ni David si Emma na sabihin ang totoo tungkol sa bangin. Ipinaliwanag ni Emma na kinuha niya ang medal at nagalit daw si Milo kaya itinulak niya lang ito para lumayo. Aksidente lang daw ang pagkahulog nito, at hindi niya pinaniwalaan si Milo nang sumigaw itong hindi siya marunong lumangoy. Pagkatapos, tinanong ni David si Emma tungkol sa una nilang nani. Sinabi ni Emma na hinawakan ng mahigpit ng babae ang braso niya kaya sinipa niya ito, dahilan para mahulog ito sa hagdan. Walang emosyon na sinabi ni Emma na adult naman ang nani kaya dapat kaya nitong protektahan ang sarili nito. Napasigaw si David nang makumpirma niyang si Emma rin ang nasa likod ng pagkamatay ni Chloe at Elias. Sumigaw rin si Emma at sinabing ayaw niya ng stepmother at nagreklamo dahil wala raw ginawa ang tatay niya tungkol sa pagnanakaw ni Chloe. Pagkatapos noon, sinubukan ni David tawagan ang doktor pero naka-vacation ito. Kinabukasan, tumawag ang sheriff kay David dahil kailangan daw niyang tanungin sila ng anak niya. Sinabi ni David na sobrang sick ni Emma at marami siyang trabaho sa mga susunod na araw kaya nag-set sila ng meeting para sa Monday. Pagkatapos, ginising ni David si Emma at pinapag-empake ito dahil aalis sila. Matapos ang mahabang biyahe, nakarating sila sa lake house na dating ayaw na ayaw ni David. Sandaling sinalubong sila ng caretaker na si Brian bago ito bumalik sa shack niya. Kinagabihan, tinawagan ni David si Angela para sabihin kung nasaan sila at naalala niyang may baril sa night table. Maya-maya, tumawag ulit ang sheriff para sabihing sinadya raw ang sunog sa workshop at malalaman agad ng lab kung sino ang gumawa nito. Pagkababa ng tawag, pumunta si David sa banyo kung saan may aninong gumagalaw sa likod ng shower curtain. Biglang may nasunog na kamay na humawak sa kanya at napasigaw siya nang makita ang bangkay ni Chloe sa bathtub pero panaginip lang pala iyon. Kinabukasan, hindi sinagot ni David ang tawag ng sheriff. Namasyal si Emma sa gubat at pagbalik niya, nakita niyang nanunood ang tatay niya ng documentary tungkol sa sociopaths. Nakatanggap si David ng text mula sa sheriff na gustong makipag-usap pero inignore niya rin ito. Napansin ni David na pinapanood siya ni Emma at inamin niyang hindi na siya nagtitiwala rito. Kinagabihan, matagal na nakatitig si David sa baril habang iniisip kung ano ang gagawin niya. Nang makatulog si David, hinalikan ni Emma ang pisngi niya at binuksan ang lahat ng gas valve sa bahay bago pumunta sa lawa. Nagising si David dahil sa matapang na amoy at agad siyang tumakbo pababa para isara ang mga valve, kaya nakaligtas siya sa huling segundo. Nakita niya si Emma malapit sa lawa at tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Sinabi ni Emma na gusto niyang tumira kay Angela. Hinawakan ni David ang kamay niya at dinala siya pabalik sa loob ng bahay. Matagal na tinitigan ni David ang picture ng asawa niya bago niya dinurog ang sedative medicine at inilagay iyon sa mug ni Emma. Humingi si Emma ng whipped cream kaya iniwan ni David ang mug niya katabi ng kay Emma habang kukunin ito.
Sabay silang uminom ng chocolate drink hanggang sa makatulog si Emma. Pagkatapos noon, tinawagan ni David si Angela at sinabi ang lahat ng ginawa ni Emma, pero hindi siya pinaniwalaan nito. Sinabi rin niyang kailangan niyang gumawa ng mahirap na desisyon. Kalagitnaan ng gabi, nagising si Emma at pumunta sa kwarto ni David. Inilagay niya ang baril sa kamay ng tatay niya at nagpaputok, pero tumama lang ang bala sa unan. Nagising si David at napagtantong hirap siyang gumalaw dahil pinagpalit pala ni Emma ang mga mug kaya siya ang nakainom ng sedative. Nagawa niyang maagaw ang baril kay Emma, pero kinuha naman ni Emma ang phone niya. Habang nahuhulog si David mula sa kama para kunin ang baril, tumawag si Emma sa 911 at nagsisigaw na gusto raw siyang patayin ng tatay niya habang tumatakbo papunta sa banyo para magkulong. Sinundan siya ni David at sinipa ang pinto bago itinutok ang baril. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Brian sa likod niya at muling humingi ng tulong si Emma. Rinig na rin ang police siren sa labas kaya naghanda si David na bumaril, pero naunahan siya ni Brian. Huminga ng huling beses si David bago bumagsak na patay. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating ang mga polis at sinabi ni Brian na gusto raw patayin ni David si Emma. Dumating din si Angela at sinabing may sakit si David bago niya niyakap si Emma na nakangiting parang kontento sa nangyari. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.